may aayusin. Pero behind the scene na yun. May mga aayusin pero behind the scene. Pero, it's a church eh. We are a church. And as a church, we need to move as one. Amen ba? Agree ba kayo? Ibig sabihin, kung may taong hindi okay sa katabi mo, ang kailangan mo gawin, ipag-pray ang tao niya. Tama ba? So, that's what we did. And nakita niyo naman ang nangyari. Biglang boom. Let the river flow. Tama? Ano ba yan? Ano ba gusto yung gawin? Okay. Ngayon, bago mag-proceed sa offering, pakiano mo na yung ano. Sige, total. Pakitagal na yan. Pakita mo na yung vision, purpose, vision sa kagot. Alam ko yan yun eh. Ano ba yun? Ano na? Sinuwi kasi. Sabi, guys, ganito next Sunday ha. Walang ibang, during preaching o sa upuan ka, wala ka ibang pupuntahan. Okay? Okay. Anyway, pakibuksan po yung Bible. Okay, let's proceed sa giving muna. Dapat may papabasa ako eh, pero nagkakagulo sila. Oh. Pakitulungan na lang sila. At may nandyan yung easy worship yung papaano ko. Okay, pakibuksan yung Bible sa 2 Samuel. Lahat ng Bible pakilabas po. 2 Samuel. Chapter 24. So we will proceed sa giving. Pakiabot po nung giving niya. Okay. Ando na? Okay? 2 Samuel chapter 24, verse 24. Sabi dito, then the king, eto si David to, si Haring David to. Then the king said to Arauna, no, but I will surely buy it from you for a price. Nor will I offer burnt offerings to the Lord my God, with that which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Again, then the king said to Arauna, no, but I will surely buy it from you for a price. Nor I will offer burnt offerings to the Lord my God, with that which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for the 50 shekels of silver. So ano yun? Sabi ni David, ito yung famous verse kung saan galing para sa mga dito galing yung tinatawag na I will not give God something that will cost me nothing. So, anong cost me nothing? Ibig sabihin, ano yun para sa'yo? Pag dito, nagbibigay tayo every Sunday. Pag tayo nagbibigay every Sunday, ano ang purpose ng giving natin? Sige. Alam mo ba kapatid kung bakit ka nagbibigay kay Lord? May idea ka bakit ka ba nagbibigay kay Lord? Para saan? Para sa gawain niya. Sige, yun. Pero, actually, yung para sa gawain niya, hindi yun yung number one reason bakit ka nagbibigay kay Lord. To give honor. Ano ba? Dahil sa kanya yun. Yan. Dahil sa kanya yun. So, maraming dahilan bakit tayo nagbibigay kay God. Pero, paki-off muna nga yan, projector na yan. Paki-off muna. Lahat sila kasi nakatingin dyan eh. Lahat ng matatingin sa akin, lahat ng tenga sa akin. Okay? Session na kayo. Okay, hype na daw ngayon. Hindi, guys, let's learn the culture of respect. Pwede ba yun? Let's learn the culture of respect as a church. Ngayon, sabi dito, sabi ni David, hindi ako papayag na magbibigay ako ng isang bagay kay Lord na that will cost me nothing. Ibig sabihin, dapat may sacrifice na manggagaling sa akin. What happened to David during this time is meron siyang binibiling lupain, yung threshing floor na tinatawag, parang
Ang sabi sa kanya ng may-ari, kunin mo na. Para naman sa take at Jerry, kunin mo na. Pero sabi ni David, hindi ako papayag. Kailangan bayaran ko. Babayaran ko yan. Eh sabi niya, hindi, harit kita eh. Kunin mo. Alam mo gano'n? Parang regalo ko na sa'yo. Pero si David sabi niya, hindi. Gusto ko magbayad kasi hindi ako papayag na ang ibibigay ko sa Diyos ko, bigay lang sa akin. Gusto ko merong nanggaling sa akin. Alam mo yan? Meron akong parte. Itong message na to ay parang relevant para sa church natin today during offering time. Itong mensahe na to that caused me nothing is relevant para sa nangyari kanina during praise and worship at para sa mensahe mamaya ng Lord para sa bawat isa. Ang message natin sa hapon na to ay Culture of Honor, Part 2, Fear of the Lord. Kaya siguro naiintindihan nyo na kung bakit gano'n na lang ako kanina. At siguro naiintindihan nyo na rin kung bakit ako medyo nagko-comment. Dati naman hinahayaan ko lang kayo eh. Kasi God is instructing us to na maging disiplinado sa mga bagay-bagay. Hindi KJ si Lord. Amen ba? Agree ba kayo? Hindi KJ si God. Nag-agree kayo? Yes. Pero, kailangan disiplinado tayo. Agree din ba kayo doon? Yes. O, disiplinado? Ay, hindi. KJ si Lord. Hindi ganun. Kasi si God of order. Agree? Okay. Last Sunday, I told you about, paasuyo naman ng kakitong. Last Sunday, I told you about mayroong blessing na dumating. Naniwala kayo? Okay, di ba? May blessing dumating, laptop. Ayan yung laptop po. Ayan yung blessing. Yan. Yan. So Mitch, thank you very much faithfulness kung masasoli ko na yung pinahiram mo. Yan, okay? Pero hindi, this week, masasoli ko siya. Okay? Thank you. Yan, okay. Tapos sabi ni, may nakapila daw bago, Mitch. Okay. Anyway, dumating yung blessing ng laptop. Ang sabi ko, God, pag dumating yung blessing ng laptop, susunod namin yung projector. Malinaw yun. May kachat ako nun eh. Taga-church din natin ngayon, nasa Hawaii na siya, si Flor. Kachat ko siya. Sabi ko, pag dumating yung papre mo, pag dumating yung laptop, susunod yung projector. Sabi niya, magkano ba yung projector? Kuya Mike, kaya ko sasagutin niya. Sinabi ko yung pre, sabi niya, ang mahal. Okay. Ngayon, nung week na yung kachat ko siya, the next week, which was last week, dumating yung laptop. Tapos, sabi ko, okay, ito na yun. So, next projector. Yes, Lord. Kailangan ko mag-confirm, Pina-confirm ko. Na-confirm, guys. Church, na-confirm. Bibili tayo ng sarili natin projector. Para hindi kayo masaya. Ayaw nyo? Okay, fine. Malapakan nyo naman na bibili tayo ng sarili natin projector. I thank you sa iilang pumalakpak. Walang gagamit yung mga hindi pumalakpak, ha? Okay. Then, honestly, bibili tayo ng sarili natin projector. I never imagined na ganito kaaga bibili tayo ng sarili natin projector. Okay. Akala ko yun lang. Akala ko yung laptop is a sign para dun sa sign parang go signal, o sige, bili kayo projector. Hindi. May bagong dumating na mga blessing. Ang head ng ang spiritual authority, pag bless ng, sino dito pag may binibless kang kaya kapatid, kaibigan, kapwa, naiinis ka, naiingit ka, kasi sila binibless, ikaw hindi. Sino dito ganun? Siyempre, wala magtataas ang kamay. Sino dito ay buti pa siya, may ganun. Ay, buti pa si Kuya Mike, may bagong laptop. Ano may ganun? Oo, ganun. Paano? Sino naman dito pag may bilines si Lord na kapatid mo, tuwang-tuwa ka, nagre-rejoice ka, kasi may blessing siya kay Lord. Halimbawa, si Maureen, si Sheila, nanalo ng 1 million pesos. May nabigyan ng 1 million pesos, bilines. Sino dito, ang kasabihin sa kanya, uy, praise God, balato. Mahingi. O sino dito magsasabi, praise God, yes, Lord more, para sa buhay niya. Sino ganon? Ano ka, yung first one o yung second one? Yung first one, nangihingi ng balato. Yung second one, hindi nangihingi ng balato. But instead, ang sabi mo, Lord, more blessing para sa kanya. Sino kasi dalawa? Ang hirap mag-decide, no? Okay. Alam niyo bakit? Kasi, pag bless ng Lord yung isang tao, at masaya ka para sa blessing niya, ibibless ka rin ng God. Dumadalo yan.
kagabi, nagkaroon kami ng meeting at nakakatawa, maraming blessing pala yung dumating. Si Aljon po, may sariling DSLR niya. May namin daw. In other words, meron siya, dala-dala niya kagabi. And alam niya, ayan no, saan si Chris Burr? Nakikita niya yan, yung gitara. Parang hindi nila nakikita eh. Pasuwi lang, mabigat siya, Mike. Yan. Ito, si Chris Burr may-ari. Minsan dinala niya to dito, tapos, anong tawag ng Chris Burr? Anong ginawa ko sa bakdo? Dinedicate ko sa bakdo. Pabiro! Pabiro lang yan ha! Lord, ganyan. Ito po ay isang bass guitar. Ang word po nito, itong hawak ko ay 48,000. Pagkana? Sa church na to. Si Chris Burr na may-ari nito. Ibinigay na sa kanya. Parang, ayaw nyo, bakit ba kayo? Ano ba? Ano ganyan ba kayo? Ano ba tuwa? Hindi kayo natutuwa kay Chris Burr, no? Diba, nagbili siya ng Lord. Ayan, pakasa, pakabalik ka. Thank you. In other words, God bless him. God bless him. Panapakan naman natin si God. Ano ba yan? Okay. Pwede bang gawin natin ito? Pwede ba natin ito gawin culture? Pwede ba? Na every time meron kayo nababalitaan, nagte-testimony na blinis ng Lord, kahit in what way, palampakan lang natin si God. Pwede ba yun? O sige nga, isa pang malakas palakpak para Chris Burr na kaya. Chris Burr, natutuwa ka ba may blessing ka? O hindi ka masaya? Totoo ba yan? Ikaw, Aljon? Oo, masaya ako. Honestly. And there will be people, and there will be new people that will be blessed. Maniwala kayo. Hindi ako magugulat kung meron dito magkasabi, Kuya Mike, biglang nagkaroon ako ng kotse. Nagkaroon ako ng bahay. Hindi totoo. Bakit? Dumadala yung pagpapala. Sabi nga nila, di ba, when it rains, it pours. Pero normally, ginagamit natin yon sa negative. How about gamitin natin sa positive? When the blessing of the Lord rains down, hindi lang nagpo-pour, storm yung dumarating. So, gusto mo na storm of blessings? Ang tanong is, willing ka ba magbigay kay Lord that will cost you something? Yung projector, bibili tayo. Then, wrap up ko dito yung offering, then we're going to pray. Mayroon ba tao sa labas? Dapat kasi marinig ko ng lahat eh. Okay. Sina? Si Ara Michelle. Okay. Tawag dito. Itong bagay na to, yung projector, magiging blessing yan para sa simbahan natin. Amen ba? Naniniwala kayo? Okay. Ngayon, kung magiging blessing yan para sa simbahan natin, ito tanong. Halimbawa. May projector ako. Example projector ng Bible. Okay? Ano to? Projector. May nagbigay. Tapos ginagamit natin. Tapos kasama ka dun sa church. Tatanungin kita, ano ang contribution mo dyan? Ano sasagutin mo? Parang ang tanong nun, okay, di ba? Pag nagbabasa tayo ng... Ito, practical steps. Diba, pag nagbabasa tayo ng kumakanta tayo, mas maganda naka-projector kaysa yung mayroong naka-print na papel lang. Ano mas gusto niyo? Balik tayo sa print na papel o projector? Ano gusto niyo? Alam ko yung... Sino dito inabutan yung print na papel? Yung print na papel, di ba? Yun, yung print na papel. Okay. In other words, when you want something na, Kuya, para sa gamit ng church, para sa gawain ng Lord, hindi para kay Kuya Mike, hindi para sa Palm, kundi para sa gawain ng Lord, which is ikaw rin naman yung nakikinabang in the future. Ayaw mong makita na, uy, Lord, ginamit mo ako para ma-provide yung projector. Sino dito gustong gano'n na masasabi mo sa sarili mo, Lord, thank you. Hindi yabang with humility, Lord, thank you. Ginamit mo ako para ma-provide yung needs ng simbahan. Sinong gusto ng gano'n? That you have become a blessing. Gusto mo ba yun? Gusto mo?
Taas ang kamay yung gusto. Yung iba, ayaw. Okay. So, in other words, we're speaking about being a blessing. Now, ang tanong, handa ka ba umiyak? Handa ka ba umiyak? So, going to wrap up with this. Why, Kuya Mike? I'm issuing actually a pledge. Yung pledge ko is 1,500 per head para doon sa projector. May ibang instruction. Para sa selected few, pero ina-announce ko na dito sa church, kung gusto niyong sumama kayo. Hub challenge. When I said hub challenge, kalahati ng sweldo mo, ibibigay mo kay Lord. At tumahimik ang buong simbahan. Kuya! Okay, mga kapatid, bago kayo magreklamo at bago kayo mag-criticize at bago pa ako batuhin ng kamatis dito sa harap, silang gusto ko sabihin. Yung projector at 20,000 pesos lang. Nilalang ko lang na. 20,000 pesos lang. Sagot ko yung 5,000. I'm even in the full-time ministry. Wala akong sweldo na ganun kalaki tulad ng sweldo nyo. 3,500 na lang kulang po na deposit ko ng 1,500. Saan galing yan? If God can provide for me, why not God can provide for you? Amen ba? Amen. So, I'm issuing. Either magbigay ka ng 1,500 o magbigay ka ng hub challenge. Pero ako, I'll tell you, there are people here. I've been challenging hub challenge right now. Kilala niyo kung sino kayo. Mga kapatid, Kuya Mike, bakit sila lang? Sumama ka! Kasi hindi kita kilala eh. Kung ikaw hindi kita na pangalanan, sama ka, di ba? Taas ka ng kamay ngayon. Meron ba dito mag-volunteer? Magsasabi, Kuya Mike, ako mag-hub challenge ako. Meron ba dito? Wala, di ba? Kami sa inyo eh. Okay? So, secretly na lang. Okay. So, guys, one day, you will see that whatever you're doing, it has been confirmed, it has been confirmed by Kuya Chris. Confirm niya. Everything na ini-invest natin, makikita natin na, Lord, thank you for using me. And because you have become a blessing sa house of the Lord, hindi pababayaan ng God yung sarili mong pamamahay. What I mean is, hindi niya pababayaan yung sarili mong pangangailangan. So, are you ready to be blessed? And are you ready to become a blessing? Parang ayaw nyo. Ready ba? Yes or no? Yes. It will run for the next 3 weeks. So starting this Sunday, we will have sacrificial giving for the next 3 weeks. Kuya Mike, wala akong budget ngayon. Next week. Ang goal natin, by March 1, as possible, pagkatapos ng service ng March 1, ibig sabihin sa gabi, bibili na tayo. March 1. Ngayon, kung tatanungin niyo, Kuya Mike, totoo ba yan? Sige, ito na lang. Kahit hindi ka magbigay, magkakaroon ng projector yung church. Yun ang gusto kong sabihin. By faith siya, Kuya Mike, hindi siya by faith. Kaya na bahala magbasa na ng ibig ko sabihin. Nakakahiya naman yung nasa labas. Binibless yung simbahan ng bag. Yung nasa loob. Yung nasa labas, bilib na bilib sa simbahan na ito. Yung nasa loob, tatanungin kita, bilib ka ba? Gaano ka kabilib? Are you willing to give everything for the work of the Lord? Diba? So, mga kapatid, merong nag-commit para sa projector. Yan, sinasabi ko na sa inyo dahil walang balak sabihin. May nag-commit na, nagkakapag yung sinabi ni Kuya Chris. Okay. May nag-commit para sa projector. Pero, ang sabi ko sa kanya, okay, pero hindi ako umuuka. Siya, masaya ako, di ba? May nag-commit eh. Kuya, yung pala may nag-commit eh. Bakit mo pa kami dinadamay sa'yo? Simple lang. Siya kasi bless. At siya mabibless at mabibless. Ikaw. Siya mabibless kasi nagbigay siya eh. Right? So, tabi niya ng blessing. Paano tayo? Siya na lang lagi. In other words, I'm giving you opportunity, guys, to take
parang take part kung ano yung ginagawa ng Lord na pagbe-bless sa simbahan na to. Kung yung ibang tao binibless yung simbahan natin, tayo rin naman maging blessing sa simbahan natin. Tama ba? Agree pa kayo doon? So, mga kapatid, kung kaya niya mag-bless sa simbahan natin, kaya natin i-bless yung sarili natin gawain. Amen ba? So, I'm issuing a half challenge. Kuya Max, sino yung taong yun? Secret. Makikilala niya yan by December. Okay, handa niyo yung mga English nyo. Okay? Kasi English service tayo. Okay na. Sige, Panginoon, thank you, Lord. Thank you, Lord, for this exhortation. Thank you for this message. And God, we pray that as we give today, this is for the projector, this is for the church, this is for everything na ginagawa namin. Hindi na po simple lang ginagawa namin, lumalaki po. Pero we are asking, Lord, lumaki din yung puso namin sa pagbibigay. Willing to give sacrificially. Ika nga, with tears. Pero actually, wala sa Lord, wala sa Bible yung with tears. At nakalagay doon, cheerful. Kahit na wala, kahit na kaunti, kahit na marami, cheerful. But God, tulad ni Abraham, we are willing to offer even the best that we have. Because everything na meron kami ay para sa iyo. Thank you. We love you, we praise you. Bless our giving today. Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay. Bakit tayo? Wala. Sige. Ay, pakiano naman yan. Panginoon, thank you, Lord. Thank you for this blessing, God. Thank you for this grace. Thank you for this mercy. Lord, you increase miraculous, Lord, yung itong pagbibigay namin sa hapon na. Thank you, Jesus. Amen. Rapakan po natin ang Diyos tayo. Okay. So, we're going to do something new today. Okay, balik na tayo sa jolly mood, joyful mood, tapos na yung serious mood. Okay. Okay, we're going to do something. Meron pa ba tao sa labas? Every Sunday gagawin natin to. Sayang, madaming wala ngayon. Okay. Kompleto na? Kompleto na? See? Ay, ayan. So, meron tayong papakita sa inyo. Simple flash lang muna bago tayo mag-proceed sa word. This is the purpose, the vision, and the vision of the church ng PALM. Okay. Di ba wala ayaw? Wala kasi. Sabi sa iyo close mo kasi, tapos nakabubuksan ulit. Sabi sa iyo Sige, wait lang. Wait. Ayaw kasi nila maniwala sa akin kanina. Okay. Close? Ulit? Close mo. Yan, tapos buksan mo ulit. Ayan. So, ang purpose kasi, meron tayo, ang church kasi, kung sino man nakatid dito ng training last week at this week, may training ulit tayo, may membership class. Ang church natin, meron siyang purpose, meron siyang vision, meron siyang goal. Pero, iilan-ilan lang sa atin nakakaalam. Sino nakaka-memorize nun? Sino nakakaalam dito ng memorize ang purpose ng church? Ang vision ng church. Ang goal, wala, di ba? Wala nakaka-memorize. So, ang gagawin natin, every Sunday, nangyari? Inupan ko. Yan. Every Sunday, meron tayo i-declare. Kitang-kita yung ginagawa mo. Wait lang. Yan. Okay. Ano na? Okay na? Ay, kung wala, ilagay mo na lang doon. Mabawasan naman nila yan eh. Ayun na nasa background na. Yan! Ay, salamat. Thank you, Lord. Okay,
Okay. Yan. Okay. So, ano na ba yan? Purpose. Okay. So, tabi dito, itong purpose natin. Pakibasa nga. The love of God and bringing it to the lives of others. Okay, church. Bilang isang classroom. Sabay-sabay. One, two, three. To be amazed in the love of God and bringing it to the lives of others. Ano yan? Purpose. Ano yan? Purpose. Church tayo. Hindi tayo recitation. church setting tayo. Classroom setting. Ano yan? Purpose. Purpose. Ano Tagalog ng purpose? ano po ang Tagalog ng purpose? Layunin. Dali ba? Yung mababaw. Ano Tagalog ng purpose? Dahilan? Dahilan. Ang dahilan bakit nag-i-exist ang simbahang bag ay para to be amazed in the love of God na ayun. And bring it to the lives of others. Okay. So, in other words, i-share mo. Sabi mo sa katabi mo, i-share mo. Share mo yung love ni God. Yan. Okay, next. Ito, vision. Okay, yan. Vision. Ay, wala. Sorry. Yan, vision. Yan. Raising up lovers of Jesus and revivalists. Pakibasa nga. Raising up lovers of Jesus and revivalists. Ano yung revivalists? World changers. Ulitin natin. Lahat kompletohin natin ha. Okay, 3, 2, 1. Raising up. Ay, wait. Simulan. Nakalimutan natin. Sorry, my mistake. Sorry. Patawarin ko. Okay lang ba? Papatawad niyo ba ako? Okay. Simulan natin masahin din sa vision. Yan. Vision. Raising up lovers of Jesus and revivalists. Or world changer na lang. Tanggalin niyo na. Huwag na yung revivalist, world changer. Raising up lovers of Jesus and world changers. Okay, game. 3, 2, 1, go. Vision. Raising up lovers of Jesus and world changers. Yun. Sino dito ang lover ni Jesus? Amen. Yes. Sino dito? World changer. Amen. Salamat din sa tatlo. Okay. So, yung tatlo lang ang talaga world changer. Ay, dalang mag-church. Okay. Now, clear? Number 3. Last one. Ang goal. Next, nag-uusap ako ni Maris about sa TARP. Magkakaroon na ng TARP yung simbahan natin. Yan. Mission. Ito mission natin. Isaiah 61 verse 1. Pakibasa. Simulan natin. Mission. Isaiah 61. Ulit. Lahat. Sabay sabaw. Okay? Sabay sabaw. Okay. 3, 2, 1, go. Mission. Isaiah 61 verse 1. Ulit. Mission. Isaiah 61 verse 1. Yan. Okay, ganun. 3, 2, 1, go. Mission. Isaiah 61 verse 1. Number 1. Ano, sige. Sige, lagay natin yun. Number 1. Okay, sige, tuloy. Mission. Isaiah 61 verse 1. Number 1. Proclaim good news to the poor. Number 2. Bind up the brokenhearted. Number 3. Proclaim freedom to the captives. Number 4. Release prisoners from the darkness. Yan. Thank you. Pero makalala si God. Okay, ano yan? Itong mission, ito, proclaim good news to the poor. Hindi poor lang na mahirap na literal yan. It speaks of poor the spirit. It means, i-share mo kung ano yung gospel. I-share mo ano yung good news ng Lord. Pangalawa, bind up the brokenhearted. Ito yung mga tinatawag natin wounded soul. Yung mga emotion, may mga sugat, may mga offense, may mga bitterness, may mga revenge, at kung ano-ano. Proclaim freedom to the captives. Ito yung mga, may mga bandage, adik, maganon, may mga pinagdadaanan sa buhay. At release prisoners from the darkness. These are the people na yung buhay nila is sa darkness. Buhay nila parang walang liwanag. Ikaw yung gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yung gagamitin ng Lord na instrumento para sa apat na yan. Okay, so sige po, isa po pala ka sa balakpak para sa ating isa buhay. Salamat po kayo sa Rachel. Okay na po yan. Thank you. Okay? So, every Sunday, we're going to have a recitation concerning our purpose, vision, and goal. Amen ba? Ayaw nyo. Amen ba? Amen. Bakit, Kuya Mike? Hanggang ma-memorize na natin yan, hanggang dumadali na sa dugo natin, hanggang matutulog ka na lang, nagdiring pa rin sa tenga mo, naiisip mo, napapanaginipan mo, then eventually, you will start to live.
the purpose, the mission, and the goal of the church. Gusto ba ninyo yun? Diba? So, sabi natin, with our words, we create our world. Kaya pinapabasa ko sa inyo audibly para matutunan natin sa buhay. Okay. So, sino dito ready for the Word of God? Amen. May clear lang kasi yung message ko. Kasi may clear lang. Okay, sino dito ready? Amen. Wala, inaantok na. Okay. Huwag kayong mag-alala. Pag may projector na tayo, may outline na tayo ng PowerPoint. Okay? At hindi ako yung unang gagamit ng outline ng PowerPoint na yan. Kasi pag dumating yung projector, pangako ko Lord, hindi ako yung preacher ng time na yan. May sinabihan na ako kahapon actually. Yan. Kala nyo, nag-video lang ako. Anyway, okay. Last week, I talked about the culture of honor, about being a leader. Agree? Sino may natutunan doon? Amen. So, if you have a leader, honor the person so that your life will be blessed. Tama? Pero actually, dapat hindi yun ang number one. Dapat ito yung number one. Pero because ng kailangan ng pagkakataon na yun ang gawin ko, naging number 2 na lang to. Ito number 1. Our part 2 for the culture of honor is this. Culture of honor, the fear of the Lord. The fear of the Lord. Ano ang ibig sabihin na you have fear of God? Does it mean, oh Lord, huwag ka lumapit sa akin? Naman ganon. Hindi po takot ka sa... Sino dito may takot sa Diyos? Taas ng kamay. Para nagkakunawa tayo. May takot sa Diyos. Yung hindi nagtaas ng kamay, wala kang takot sa Diyos. Okay. Ulitin natin ha. Okay. Sino dito may takot sa Diyos? Taas ng kamay. Yan. So may takot sa Diyos lahat. Kung Mike, ano ba ginagawa mo sa akin? Taas ng kamay. Kasi gusto ko dynamic yung church natin today. So may takot ka kay Lord. Ngayon kung may takot ka kay God, anong ibig sabihin nun? Sabi mo, takot ka sa Kanya. Does it mean na si Lord nandyan at hindi ka makalapit sa Kanya kasi takot ka lumapit sa Kanya? Na baka may gagawin siyang hindi maganda sa'yo? Does it mean si Lord mukhang nakakatakot kaya hindi ka makatakot sa Kanya? Hindi ka makalapit sa Kanya? Does it mean ba na si Lord kaya ka may takot sa Kanya dahil tawag dito pa, parusahan Kanya, He is a person of punishment? What does it mean to fear God? You said, you have the fear of the Lord. The question is, anong ibig mo sabihin doon? Na you have the fear of God. Kung ikaw pa ma-different, bibigyan kita ng meaning, ng fear of God. Anong meaning ang bibigyan? One word. Okay? Question and answer to. Merong one word kang i-define. Anong ibig sabihin ng fear of God? Anong one word yun para sa'yo? Meron ba ditong meaning sumagot? One word lang, one word. Reverence. Reverence. Anong Tagalog ng reverence? Tagalog means respeto. Respeto. Respect na lang. Okay. Psalm 89 verse 7. Our key verse for today. Psalm 89 verse 7. 89 verse 7. Apo. Sabi dito sa Psalm 89 verse 7. Ando na? God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be held in reverence by all those who are around Him. God is greatly to be feared in the assembly of the saints and to be held in reverence by all those who surround around Him. In other words, God is greatly to be feared. Ibig sabihin, reverence, pag sabing reverence, it speaks of honor. Honor, respect, exaltation. Yan yung reverence. Deep honor, deep honor. Parang ganito yan. Pag may ang hari, pag dumaan, you will show hindi honor lang eh. Pag ang hari dumaan, you will show reverence doon sa hari. So, paano ko ipapakita yung reverence ko doon sa hari? Alam niyo paano kung nasa monarchy, paano nila ginagawa? Hindi yung sa iba, yung mga panahon nung 1800s. Pag dumaan yung hari, hindi mo pwedeng ipakita kahit anong bahagi ng mukha mo sa kanya. So, hindi ka lang luluhod. Anong gagawin mo?
bow down. Itatago mo yung face mo sa Kanya. Ganun yun. Pag dumaan yung hari, lalo pagka ka lang, ordinaryong tao, hindi ka kasama sa castle niya, yung sa palasyo niya, ganun. That's reverence. Ngayon, kanina umaga, sabi ko, si Lord, hindi siya welcome sa isang lugar, hindi siya darating sa isang lugar na hindi siya welcome. Diba? There's this, ito kasi message na to, aaminin ko sa inyo, hindi originally galing sa akin to. I also learned this from a preacher. Itong preacher na to, pumunta siya sa isang lugar. Tapos itong lugar na to, andun na yung pinaka-best worship team, nandun na yung pinaka-best ng lahat. Alam mo yun, tapos puno-puno, jump up. This is a Christian gathering. At lahat sila nandun na. Kumakanta, ang ganda ng music, ang ganda ng effects, so on and so forth. Next na nangyari, sabi niya, Lord, bakit yun? Bakit parang may mali? Bakit ganun siya? Bakit parang may mali? Tapos, kahit nandun na yung mga pinakasikat na worship team, pinakasikat na worship leader, pinakamagagaling na worship song leaders, pinaka-high-tech na technology pagdating sa malakiyang conference, Christian conference. This is a Christian conference. At yung mga tao ay nagsasayawan, naglulundagan, and so on and so forth. At ang kanyang comment lang, Lord, bakit wala ka sa lugar na to? Tiruin mo, laki ah. At ang kanyang comment sa sarili niya, bakit? Hindi ko maramdaman kahit 1 ounce, kahit katiting ng presensya ng Diyos sa lugar na ito. May dalawang klase ang presence ng Lord. Yung una, yung tinatawag natin omnipresence. Pag sabing omnipresence, ito yung kahit saan ka pumunta, the Lord is there. Wherever you are, the Lord is there. Okay, kahit saan ka, the Lord is there. Omnipresence. He is what? Everywhere. Omnipresence. The Lord is there. Pangalawa, yung kailangan maranasan ng bawat Kristiyano. Kung ikaw'y Kristiyano, kailangan mo ito maranasan. Natatawag dito ay manifested presence. Ano yung manifested presence? Nadadama. Nararamdaman mo. Like halimbawa, pwede mo siyang maamoy. Pwede mo siyang marinig. Pwede mo siyang maramdaman na inahawakan ka. Alam mo yung gano'n? Kanina, example kanina. Yung, ano ba ito, Lord? Paano ko pwede describe? What did you felt nung nakaluhod tayo? Yun na lang. What did you felt nung nakaluhod tayo tapos nagre-repent tayo kay Lord? May naramdaman ba kayo? O wala lang? Kahit katiting, may naramdaman kayo? Meron wala? Meron. Yung iba, kausap ba ako? Hello? Kausapin niyo ako. Okay, kausapin niyo ako. Ano to? Okay. May naramdaman kayo, yes or no? Ano naramdaman mo? Joy. May nakaramdam ng saya. Sino nakaramdam na may pagsisisi? Sino nakaramdam na may Lord, gusto kita. Parang may nanlamig sa'yo o mainit sa katawan mo, so on and so forth. Okay. Sample lang yun ang manifested presence. Sample. At ang manifested presence ng Lord, parami ng parami, pabigat ng pabigat, the more we welcome Him. In other words, kung today, we welcome natin siya, the next Sunday, kung gano'n ulit, darating ang oras, ito, sasabihin ko na sa inyo. Pagpasok, I pray sa house of worship natin mangyari ito sa center natin. Pero kung dito muna tayo magiging house of worship natin para samantala, I pray dito siya mangyari. Pagpasok mo pa lang ng pintuan na yan, hindi ka na makakaabot dyan. Bakit, Kuya Mike? Wala, pagpasok pa lang pintuan, lagpak ka na eh. Umiiyak ka na dun, tumatawa ka na. Bakit? Kasi damang-dama mo yung presence ng Lord dito sa kwarto nito. Nangyayari ba yung Kuya? Nangyayari yun. Ang hirap maniwalaan kasi hindi nyo ba nakikita. Umasa kayo, 1 linggo, mangyayari siya. Kailan? Ba, malay ko, hindi naman ako ang Diyos eh. Kuya, paano pag nangyari siya, absent ako? So, sorry na lang. Note ko na lang sa video. Ganun lang yun. Okay? So, sinong gusto maranasan yun? Isa lang? Sige mo, tayo na lang. Okay? Matitig ko, sinong gusto maranasan yung sinasabi ko na manifested presence? Amen.
Naranasan pala namin yan sa church sa nung anniversary last year. I pray sa anniversary, bago mag-anniversary, maranasan natin to. Last year, nandun kami sa UP, tapos may silya, tapos may isang tao, mama, nagte-testimony ng kung ano mang kinukwento niya nangyari sa kanya sa prayer mountain. Si Mori nasa harap, si Heidi nasa likod, basta may iba pa, si Sheila nandun ka, di ba? Yun, nandun. So imagine ganito setup, ganito. Tapos nandito yung tao nagte-testify. Tapos gano'n lang siya. Actually, gano'n yan. Ganun yung tsura niya. Hindi yung nakita. So, yung isang kamay nandito, yung isang kamay sa bulsa. Ganun yung tsura niya. Tapos naman siya. Okay. Ngayon, nasa YouTube yun, panoorin nyo na kayo maniwala. Okay. Ngayon, ganito. Nagde-testimony siya about kung anong ginawa sa kanya ng Lord sa first ever prayer mountain niya sa Gethsemane. Nung nagsimula siyang mag-testimony at sinabi niya, alam niyo bakit nakaganito yung mata ko? Nakaganito yung mata ko? Sabi niya, kasi pag tinanggal ko, makakita ko ng anghel at kung ano-ano pa. Ganun. Ini-exaggerated ko lang. Pero totoo yun. That's spiritual eyes. Okay. Tapos ang magic nga dun eh. Gamitin nga na yung term na magic ha. Nag-iiba-iba yung pupil ng mata niya. Naging green, gray, hindi naman naging red. Rainbow color. Alam mo yung ganun? Hindi, nag-iiba-iba. As in nag-iiba-iba. Okay. Saksi kami doon. Walang daya. Yun totoong magic. Galing kay Lord. Ayan. Ngayon, totoong signs and wonders. Ano nangyari after niya mag-testimony nung tinanggal niya yung mata niya? Tinanggal niya yung kamay niya dun sa mata niya. Tapos sabi niya, ngayon, I see, the point is nakakita siya ng angels. Okay? Angels, demons. Hindi ko na sabihin ko sino yan. Okay. Sabi niya, pagkasabi niya itong term na to, nagka-testify pa lang siya, si Mori, nasa harapan, may ginagawa na may sinasabi, nagpe-pray na in the Spirit. Kung saan pray in the Spirit, nagpe-pray na siya in tongues. So, pagkasabi niya, ito, diyan sa likod nyo, yan, parang ganun yung word, diyan sa likod, yung pinakalikod. Biglang may malakas na hangin, gumanon. As in, ang lakas ng hangin, tapos yung payong, kasi umuulan nun eh. May payong, may 3 payong yata nun. Yung isa lang yung nag-open. Kasi bumaliktad yung isa. Kasi may hangin siya, open area naman siya. Kunyari, ganito setup nito, wala tong pader na to. Pero yung hangin, galing sa loob. Diba? Galing sa loob. Tapos rushing wind. As in, parang naramdaman mo, umikot lang ng gano'n na malakas. Tapos sabay sigaw sila. Yung mula sa likod, paharap, sigaw. Napatayo yung, sino man yun? Si Heidi yun eh. Napatayo si Heidi. At sumigaw siya. Kasi napasigaw siya, kasi naglag sa upuan. Hindi, ganun yan. Sabay-sabay yun ha, hindi domino effect. Pagkatayo ni Heidi, pagsigaw, laglag si Mau sa upuan at hindi siya makatayo. Ano yun? Manifested presence of the Lord. Diba? Totoo yun. Pero tinanong ko, bakit napatayo si Heidi, tapos meron pa siya kasama nun eh. Sarah, napatayo din, tapos may kasi ang sabi nila, kung sino nahulog sa upuan, kasi parang may force na tumulak sa kanya, para malaglag siya sa upuan, ganito yung naramdaman nila. Parang may kamay na umawak sa likod nila. Ayan sila, nandun din. Yan, may gumanon na kamay, tapos parang nag-force sa kanya, tapos nagulan lang. Napatayo. Alam mo, ganun. Ano yun? That's presence of the Lord. That's presence of the Lord. Hindi na siya naulit sa simbahan. Hindi totoo. Akala yun, nandun yun. April 6, 2013, Life Coach Runner. Bisitahin niyo yung YouTube channel na yun. Baka maano niyo yan. Okay? 2014. Sorry. Okay. Anyway, yun ang manifested presence. So, ibig sabihin, sa isang lugar, na yung mga tao may fear of God, ang manifested presence ng Lord, pwedeng dumating. Yun yung gusto ko. Ako na ba, kayo ayaw nyo nun? Ayaw ba ninyo yun? Pagpasok mo pala ng pintuan, feel mo ng love na love ka ng Lord. Gusto mo yan? Pagpasok mo ng pintuan, blessed na blessed ka na. Hindi pa nagsisimula yung praise and worship, nag-praise and worship ka na. Alam mo yun?
Abang gusto ko yun, kita ko yun, hindi mo nasa gate ka pala, woo! Come on! Gano'n? Gusto ko yun. Ayun, ikaw, gusto mo ba yun? Gusto mo nun? Kasi ang isang bagay na magkukos sa'yo para mag-worship kay Lord ay walang iba kundi yung presensya niya. Tama? Ganun yun. Di ba, halimbawa, ikaw may nililigawan ka. Di ba mas feel na feel mo kumanta, mga guys, di ba? Mas feel na feel mo kumanta pag yung nililigawan mo, nasa harap mo. Unless kung yung boses mo ay kung ano lang. Okay. Mga girls, di ba, kung may mga, ano tawag dito, may special person sa inyong buhay, di ba, mas ginagawa mo yung best mo, lalo na kung ito ay para sa kanya. Lalo na pag nakatingin siya sa'yo. Tama ba ako? Hindi. Hindi daw. So, anong point nun? Ibig sabihin dahil sa presence ng Lord, mas excited ka mag-worship, mag-excited tayo mag-praise, mas excited tayo makinig ng Word of God. Amen ba? Amen. So, naiintindihan na natin. So, sino dito gusto ng manifested presence ng Lord? Amen. Taas ang kamay. So, welcome siya, Lord. Welcome siya dito. Welcome ka dito. Kaya dito sa lugar na to, dito sa Brazil, hindi welcome si God. Kaya kahit 1 ounce ng presensya niya, wala dun sa lugar na yon. Malaking conference, kumakanta sila, wala. As in, wala. Tumayo siya, panahon na parang mag-preach siya, tapos, halimbawa, kung ikaw ay isang preacher, invited speaker, ng isang national gathering, tapos lahat ng mata, lahat ng leaders nandun, tapos tumayo ka sa stage kasi it's your turn to speak, at wala kang ginawa, kundi, nakatayo, at tahimik, at nakatingin ng masama sa buong church. Okay. Palagay mo, paano kayo magre-respond sa akin? Ano to Ano to? National gathering, national prayer gathering, lahat ng leaders ng iba't ibang churches nandun, ang daming Christians na nandun, lahat ng worship na nandun, at ikaw yung main speaker, ikaw yung isa sa mga main speaker, at inaasahan nila, pag tayo mo doon, magsasalita ka. Pero for the next several minutes, wala. Tahimik ka, at masama lang tingin mo. At ang unang lumabas sa bibig niya, according to this person, ito. How come, kahit ni isang presensya ng Lord, wala sa lugar na to? Very bold statement. Parang, hindi, sino ka? Parang gano'n, di ba? Pero hindi. This person speak up. Kaya kanina nangyari dito, I have the courage dahil sa taong ito. Siya yung may kasalanan na nawaan niya lang ako. Okay. Ngayon, nga, no? Sometimes akala natin sapat na yun. Yes, hindi porke tumatalong ka na doon yung presence ng Lord. Hindi porke umiiyak ka na doon yung presence ng Lord. Are you sure na doon yung presence ng Lord? O baka nadadala ka lang, umiyak na yung katabi mo, napaiyak ka rin. Alam mo yung gano'n? Hindi, may gano'n. Nadadala lang. Isang bagay lang ang pwede mag-invite sa presence ng God. Manifested presence. And this is the culture of honor, fear of the Lord. Fear of the Lord. Sabi dito, you say you're a Christian but you lack reverential fear of the Lord, then there's a problem. Sabi mo, Kristiyano ka, born again Christian ka, kilala mo si Lord, may relationship ka kay God, nagbabasa ka ng Bible, nagpipray ka, pero kulang yung honor mo kay Lord, kulang yung respect mo kay God, kulang yung ano mo kay Lord, may problema tayo. For example, ganito. How can I use you as an example? Tayo ka rin. Example, si Mao. Upo ka rin. Ayan. Lord, hindi ko plinana ito, bahala ka na. Palakpakan naman natin si Mao, pabira mo. Okay. Example, si Mao rin. How are you going? Kunyari siya ay isang madam. Madam Dami. Okay. Isang madam. Paano niya siya isang teacher. Paano siya papakitaan ng respect? Siya isang teacher. Teacher niya siya. Paano siya papakitaan ng respect? Hindi. Gusto kong magkaroon tayo ng workshop. Pasok ka muna sa classroom. Okay? Okay. Ay, darating si Ma'am Maureen. Ay, yan na yung matanda. Okay. Hindi.
Ayan. Tapos siya yung kinakatakutan na terror na teacher. Yan. O, pumasok na. Ano gagawin? Good afternoon! Sabihin niya? Sabi niya, hindi sabay-sabay. Ulit. Ulit. Workshop lang to. Sige, ulitin natin. Pasok ulit. Okay. Game na. Gusto ko makipag-coordinate ang church. Yung buong church. 3, 2, 1, go. Last try. Okay, good. 1, 2, 3, go. Okay. Sabi mo, you can sit down. Yan. Okay, ngayon. Okay, for example, ito, nagkaroon na ba kayo ng teacher na terror? Yes, diba? So, nagkakaunawaan tayo. Okay. Hoy, andyan si Ma'am, dali. Ayan, gumagawa kayong assignment. Papasok siya. Ano gagawin niya? Tapos, pag nandito siya, sa harap, bilang estudyante, anong nararamdaman niyo? Takot. Random lang, biglang nagpa-surprise recitation. Surprise graded recitation. Surprise graded recitation. Biglang, okay, we will have a surprise graded recitation. Oh, okay, makakaupo ka na. Thank you. Palapakan na natin si Mao. Okay. Nagkaroon ng surprise graded recitation. Ikaw, ano nararamdaman mo? Diba? Sino dito yung tipong nagpapasimple na nagre-review? Nagpapasimple. Okay, lahat ng libro itago. Lahat ng notebook itago. Alam mo gano'n? Tapos, magkakaroon ng last scan. Alam mo yung tinatawag ng last scan? Huling hirit, huling tingin. Okay. Pero, because of fear, nagpapanik ka, nagtitremble ka. Tama? Hindi ko mapakali. Hindi ko mapag-isip na maayos. Kasi isipin mo sarili mo, sana pinag-aralan ko to, sana ganyan. Diba? Tapos, ginagawa mo, nagpipray ka na. Sana hindi ako, sana kami ko. Tapos kung matatago, ang mga pinaka-bad news dyan, yung mga nasa harap eh. Yung mga nasa likod, yung mga nagtatago minsan, yung mga ganyan. Pero ang problema naman kasi mga nasa harap, sila yung matatalino eh. Sila mga real lagi. Pero panggap lang. Okay. Bakit ko ginamit na example yung teacher? Kasi that is reverence. That is fear. And that is fear of the person. That is fear of men. That's not even fear of God. When you say fear of the Lord, it means, kung gano'n na lang yung respeto na pinapakita mo doon sa tao, dapat yung respeto at reverence na pinapakita mo sa Diyos, mas higher level pa. Tama ba? Kung doon sa teacher lang, and na nagpa-announce ng graded recitation surprise, ikaw dapat, kung doon nagtitremble ka na, dapat kay Lord, mas nagtitremble ka. Ano yung Tagalog ng tremble? Nanginginig. Tama? The question is this. Nagtitremble ka ba kay Lord? O hindi? Diba? Kuya Mike, kinikilig ako kay Lord. Yes, pero dapat kinikilig ka at nanginginig. Hindi to tayo. Ano ibig sabihin nun? God is so in love with you. Kanina, di ba, sinabi ko ng certain worship, God is so in love with you, nakakilig. Amen? Pero at the same time, He's a Father, napapaluin ka niya pag may hindi ka tamang ginawa. So pag gano'n ba, kikiligin ka pa? Ay, Lord, that's it mo naman. Di ba? Di ba hindi, di ba? Okay. So, Kuya Mike, ano nangyari dun sa conference na pinuntahan niya? Nag-repent sila. Tulad ng ginawa natin kanina. Nag-repent sila. They surrendered kay Lord. They asked for forgiveness. They cried. Walang music team. And guess what? What happened? In the next minutes, biglang boom, yung presence ng Lord bumaba sa lugar na yan. Started crying. Then, dumating yung ano na yan. As in nandun. Then, nung mga sumunod na gabi, nagkaroon ng healing, miracle, signs and wonders doon sa conference. It all starts with restoration of fear of God. Amen. So, do you want help? Do you want help that fear of God? Yes. Pag sabi fear of the Lord, ito yung isa sa you will be in awe. Pag sabi you will be in awe, A-W-E, namamangha ka. Namamangha. Nasubukan nyo na ba to?
Doon sa conference, nung bumaba yung presence ng God, sabi nitong speaker na to, sabi niya, huwag mong subukan magsalita. Sa loob-loob niya lang sabi niya, kasi nakikita niya na eh. Ang nangyari kasi, nung nag-start mag-repent yung mga tao, tapos tumaas eh. Tumaas daw, nag-leave. Nag-leave, nawala yung presence. Tapos they repent again, buwaba yung presence. Biglang meron parang aeroplano na malakas na sounds na biglang gumanon sa loob ng closed stadium. May aeroplano na dumaan sa loob ng tapos sa loob niya, ano yun? Tapos yung mga tao nag-start umiyak, sumigaw, mag-repent. Totoo story to. And what happened next is this person, sabi niya sa sarili niya, yung mga tao biglang, alam mo yung halimbawa tayo nagmimilig tayo dito, tapos merong biglang malakas na hangin dito, hindi galing sa aircon at may tunog. Biglang dito. Ano magiging respond mo? Hindi ka matatakot? Sila, they're scared. Tumahimik. Sabi nitong person na to, nitong speaker na to, sabi niya, okay, ano yun? Ayan, ganun. Sa loob niya, okay, huwag mong subukan magsalita. Huwag kang gagalaw, maling galaw, patay ka. Maling salita, patay ka. Alam mo yung ganun? Ganun ginawa niya. Tapos paglabas nun, sinabi nung worship leader, sabi, narinig po ba yun yung pagkatapos ng conference? Sabi nitong speaker, ay baka may dumaan lang aeroplano sa taas nung conference room, conference Coliseum. Sabi nung asawa ng worship leader, imposible, kasi may mga bantay dito, wala naman daw dumaan na aeroplano kahit minsan. Tapos yung sound sa galing sa loob, may mixers kasi yun eh, may mixer. Minsan yung mga sound mixer, nakaka-produce yun ng parang ibang sounds. Naka-zero, ibig sabihin nakapatay. Ibig sabihin, walang ibang pinanggalingan yung sound ng hangin, kundi genuine galing kay Lord. Yun ang O. Pag sabing yung tipo, yung may gagawin ka dapat, biglang wala ka nang gagawin. Alam mo yung gano'n? Bigla ka tunganga, tameme, ano pang tamang term? Ano pang pwedeng term natin? Tulungan niyo ako. No. Ano ang reaksyon ng isang tao pag biglang namangha? Tameme nga, Stan. Tameme, Kanyari, yung crush mo, bigla mo nakaharap. Ano reaksyon mo? Hindi. Ano reaksyon mo? Nga, tutulo laway. Dito. Okay. Number 1, you want fear of the Lord in your life? Ito number 1, have awe. Have the awe of God. Awe. Pamangha ka sa Diyos. Awe. Huwag mong hahayaan mawala yung awe na yan. Kasi pag tama may pronunciation ko. Yan. Huwag mong hayaan mawala yung awe na yan. Alam bakit? Pag nawala yung awe na yan, ay nako, delikado. Alam, bakit delikado? Ganito yan eh. Minsan ang magiging basihan mo sa praise and worship kung ano yung nararamdaman mo. Tama? May ganun tayo eh. Ay, hindi ko kabisado yung song. Wala yung presence ng Lord, hindi ko alam yung ganun. Na ganun. May mga church ako napuntahan na ganun. Na porque yung tao hindi niya naramdaman yung presence ng God, akala niya wala si Lord doon. Ang tanong, wala nga ba talaga si Lord doon o baka ikaw yung may problema? Right? Kung may panong malalaman na wala na yung O ko kay Lord, pag wala na yung O mo at hindi ka na namamangha kay God, dire-diretso yan. Pag hindi ka na namamangha sa Diyos, mawawala yung takot mo sa Diyos. Konektado yan, dalawang yan. Papatunayan ko sa inyo. Dati, nung bagong Christian ka, sarap mo mag-pray isang oras. Habang tumatagal, gano'ng katagal ka na mag-pray? 10 minutes. Di ba dapat hindi? Di ba dapat nung nakakilala ka kay Lord, sabik na sabik ka, tapos you want more. Tapos yung Bible, hindi mo mabitawan, binabasa mo, pinag-aaralan mo, right? Tama? Pero nung tumatagal at nagiging busy ka na, ano nangyari? Nadagdagan ba ng oras? O nabawasan? Ano nangyari? Nabawasan. Sinong nakaka-relate sa ganitong sitwasyon?
ng buhay Christian? Isa lang. So, yung iba honest. Sino dito, natagdagan yung prayer life mo? Nag-improve yung prayer life mo? Yan. Sino dito nabawasan yung prayer life mo? Yan. Ibig sabihin lang, Kuya Mike, bakit? Baka kasi, ang tanong ko sa inyo mga kapatid, namamangha ka pa ba sa Diyos mong buhay? Okay, so, huwag mong hayaan mawala yung oo. Sabi mo sa katabi mo, ingatan mo yan. Meron na pong assignment sa inyo. Papagawa ko lang ito, ha? Try lang natin to. Subukan natin to. Pagka uwi mo ng bahay, magpe-pray ka, anong unang mong ginagawa pa nagpe-pray ka? Pinakauna mong ginagawa pa nagpe-pray? Sino dito kumakanta? Yun na lang yun. Sino dito, bago ka mag-pray, kumakanta ka muna. Yan. Sino dito, nagbabasa ka muna ng Bible, Psalms, o kung ano man. Meron ba dito nun? Gumagawa nun? Wala ako gumagawa nun. Sino dito, nagta-thanksgiving ka ka, Lord. Nagsasalita ka. Ganyan. Tapos sabi, Lord, salamat. Ganyan. Sino dito, tahimik ka lang. Pero may tumatakbo sa utak mo. Okay? Ano iniisip mo? Okay, iba-iba. Sino dito, tahimik ka lang, pero ang iniisip mo, si God. Ito assignment ko. For the first 5 minutes, 10 minutes of your prayer time, kay Lord, pagka-uwi mo mamaya, why not, tahimik ka lang. Isipin mo lang, mamangha ka lang sa Diyos mo. Huwag kang kumanta, huwag kang magsalita, mamangha ka lang. Alam mo yung, paano ba, Lord? Okay, para next week kasi ito. Sige na, spoiler na. Okay, parang ganito. Andyan yung crush mo. Andyan yung gusto-gusto mong tao sa harap mo. At kontento ka na sa kanya, titigan mo lang siya without even saying a word. Diba? Sino nakakaano nun? May ganun ba yan? Diba na? Okay na, andyan yung crush mo, you're just looking at that person, and even without you or her or him saying a word, solve ka na. May ganun ba dito? May ganun? Okay. Yung ganun na gawin natin ka, Lord. Titigan lang natin siya. Without saying a word. Without saying anything. Ano lang, parang, Lord, wala ko. Gusto lang kita titigan. O sabi niya, anak, o ano na? Wala lang, Lord. Ano ba yung ganun? Ano ba yun? Ano ba yun? Yung naka-smile ka lang sa kanya. Pwede ba yun? Kuya Mike, ano yung gusto mong i-point out? Pag ganun ginawa mo, namamangha ka lang sa kanya, wala kang gustong hingin sa kanya, wala kang gustong sabihin problema, kahit may problema ka. Alam mo yun? Kahit sinasabi niya na sa'yo, anak, sige sabihin mo, Lord, wala lang, gusto ko lang mamangha sa'yo, gusto ko lang kitang ngitian. Alam mo yung gano'n? Ayaw kita kantahan, Lord, gusto lang kitang ngitian. I will tell you one secret. Bababa at bababa ang presensya ng Lord. If you are in awe of the Lord, the presence of God will come down. Do you want that? Eh? Wala akong. Do you want that, church? Yes. Next. What does it mean? So let me wrap up with this. What does it mean to fear the Lord? Are you ready? Number 1. It is not to be scared of God. It is not to be scared of God. Yan lang. Fear of the Lord is not to be scared of God. Ibig sabihin, hindi ka takot sa Diyos na, alam mo yung takot na huwag ka lumapit sa akin. Hindi gano'n. It's not about that. Kasi si God, ang gusto niya sa'yo intimacy. Ang gusto niya sa'yo relationship. So paano ka magkakaroon ng relationship sa isang tao na kinakatakutan mo? Try mo. Madali, mahirap? Mahirap, di ba? Okay, pangalawa. Fear of the Lord means
Okay, kapatid, ito yan. Fear of the Lord means respect, love. You are afraid to get away from Him. Takot ka mawala siya. Alam mo yung ganun? You are afraid of His word. You tremble at His word. Fear of the Lord means you are in love so much with the Lord, you're in love so much with God, na hindi ka papayag na, alam mo yun, na Lord, natatakot ako sa araw na ito, hindi ako makapag-pray. Sino nakapagsabi ng gano'n? Lord, natatakot ako sa araw na ito, baka hindi ako makapag-fasting. Alam mo yung gano'n? May gano'n ba sa atin? Natatakot ako sa araw na ito, hindi ko mabasa yung salita mo. May gano'n ba sa atin? Kung wala, lagay natin. Tama? Takot ka na mawala yung mo. Kaya nung ganito, may kadate ka, natatakot ka, pagka-date mo ka, natatakot ka, hindi matuloy yung date nyo eh. Date mo pa kaya kayo rin. Diba? In other words, sabi mo sa katabi mo, matakot ka mawala yung date nyo ni God. Yan. Matakot ka. Matakot tayo. Then, ano ibig sabihin ng fearing the Word of God? Trembling at His Word. Ito naman yan. Okay. Trembling at the Word of God. Ready na kayo? 5 points lang to. Number 1. You will obey Him instantly. Ibig sabihin, pag sinabi ng Lord, gawin mo na kaagad. Number 2. You will obey Him even though it doesn't make sense. Kahit walang kakwenta-kwenta, sinabi ng Lord, gawin mo, gawin mo. Di ba? Minsan kasi tayo number 3. Obey even though it hurts. Pag sinabi ng Lord, surrender mo, surrender mo. Number 4. Obey Him even though we do not see any benefits. Okay? Even though we don't see any benefits. Minsan kasi mag-o-obey tayo pag nakita natin beneficial. Alam mo ganun? Halimbawa, yung giving ba natin kanina, beneficial ba sa inyo yun? Yes, alam bakit? The Bible says, those who gives will have greater reward. Those who gives will reap harvest. Okay? Ang problema, paano ganito? Paano pagsabihin sa ni God? Halimbawa kay sino ba dito, Lord? Magandang example. Si Maureen. Example, sinabi ng Lord sa kanya, hindi akin kunyari talaga nag-speak sa kanya sa panaginip niya. At sabi sa kanya, bigay mo sa church lahat ang sweldo mo, pero walang blessing na kapalit. Puro problema. Tanong, ibigay niya kaya? Ikaw, paano pag nanaginip mo? Alam mo si Jesus, alam mo talagang si Jesus yung napanaginipan mo at sinabi sa'yo, ibigay mo sa taong ito yung gamit mo. Ibibigay mo kaya. Pero walang benefits sa'yo, wala kang makukuha. Ganun lang yun. It's a test of faith. Mag-o-obey ka kaya. Trembling at His word, ibig sabihin you will obey. And last one, obey Him to completion. Ibig sabihin you will continue to obey God hanggang matapos at ma-accomplish yung pinapagawa niya. Sino may natutunan sa hapon na to? Amen. Okay. Then, let's end with this. Kuya Mike, ano ngayon yung dating sa akin kung meron akong fear of God? So, naintindihan niyo na yung fear of the Lord. Ha? Ngayon, ito maganda. I'll end with this. Ano ngayon sa'yo kung may fear of God ka na? Pag meron kang fear of the Lord, you are a friend of God. Kung meron kang fear of the Lord, you are a friend of God. Hindi ka pwedeng maging friend ni Lord kung wala kang fear sa Kanya. Saan ba yun? Okay. Pakibuksan sa Psalm 25 verse 14. Psalm 25 verse 14. Tapos, Ara, prepare ka. Andun na? The secret of the Lord is with those who fear Him. Kanino
Ano sinasabi ng secret ko? Ano sabi dito? Ano sabi dito? The secret of the Lord is for those who, what? Fear Him. Fear Him. Ibig sabihin, yung secret ni God, si God may secret at sasabihin niya sa'yo kung pinifear mo siya. Ang tanong, ikaw ba? Alam mo ba secret ng Lord? May alam ka ba secret ni God? Bakit wala? Secret. Oo nga. Diba? Pero dahil nga secret, ibig sabihin, He can share to you. If He can share to you, ibig sabihin, He is considering you as a friend. Ibigyan ka niya. Kuya Mike, what do you mean? Baka mamaya, you're a Christian, you're serving God, you're worshiping the Lord, but the question is, are you a friend of God? O baka mamaya, servant ka lang? Kuya Mike, gusto ko maging friend ni Lord. Then the secret is out. Fear the Lord. Fear God. Dalawang example sa Bible. Si Abraham saka si Lot. Okay? Abraham saka si Lot. Sino si Lot? Siya yung pamangkin ni Abraham. Isang araw sabi ni Lot sa kanya, Abraham, pupunta na ako sa Sodom and Gomorrah. Okay, punta ako sa Sodom and Gomorrah, pumunta siya sa Sodom and Gomorrah, nagkaiwalay sila. Etong si Abraham, pangalanan natin siya sa modern day, Abe, si Abe. A-B-E. Si Abe. Isang araw itong si Abe, biglang dumating sa kanya si God. Biglang sinabi, at na-realize niya na etong tao, strangers na to, ay si God. At sabi niya, uy, paghandaan niyo, may bisita tayo, paghandaan niyo, pakainin niyo sila, ganyan-ganyan. Tapos nagkaroon sila ng pag-uusap. Ito na, ano to, para praise ko na. Nagkaroon sila ng pag-uusap. Katag-usap sila at sabi, Abe, meron akong sasabihin sa yung secret. Ano yun? Nakikita mo yung city na yan? Yan, Sodom and Gomorrah na yan. Ano yan eh? Makasalanan yan eh. Gugunawin ko. Sagot ni Abraham. Naalala ni Abraham si Lot, saan nakatira? Sodom and Gomorrah. Natural, pag ginunaw ni God yung Sodom and Gomorrah, damay sino? Si Lot. Yung pamangkin niya. Mahal niya yung pamangkin niya eh. At sabi niya, wait, sandali God. Sandali. Paano kung may suggestion ako. Parang gano'n. May suggestion ako. Paano halimbawa 50 tao? May 50 people na righteous dyan, na okay, na maganda buhay, na mabait. Gugunawin pa rin? Sabi niya, ay hindi ko na gugunawin. Tapos sabi niya, paano pag mas konti, mas 40? Ay pwede, sige, pagbigyan natin 40. Hanggang bumaba sila sa naging 30, 20, at hanggang naging 10. Ibig sabihin, sinabi niya dulo, o sige, kuligirin na God. Paano halimbawa 10 tao na lang? Yung righteous people dyan, yung namumuhay ng tama, gugunawin pa rin? Sabi ng Lord, hindi na. So nag-iisip na si Abraham ng time na yun. Inisip niya, isa na sila sa righteous people. Siyam na lang kailangan ko. Ganon. Ang problema, wala yung siyam. Kahit isama mo pang yung pamilya ni Lot, kulang. Sabi sa Bible, yung mga asawa, yung mga anak niya ay nag-asawa ng mga taga-Sodom and Gomorrah. Kapamilya niya. Ano nangyari? Andito si Abraham, nalaman niya ba secret ni God? Di ba nalaman niya yung gagawin sa Sodom and Gomorrah eh? Si Lot. Lot is a righteous person also, righteous man. Modern day language, born again. Si Abraham, born again. Si Lot, born again. Yung isa, friend of God. Yung isa, ewan. Pero born again. Yung isa, nalaman niya yung secret ni God na merong parating na kaparusahan sa isang bayan. At nagawa niya, ano tawag dito? Mabago yung isip, di ba? Nagawa niya hanggang 10. Nagawa niya magbigay ng kondisyon. Si Lot, nakatira na siya dun sa mismong sa lugar na gugunawin. Hindi niya alam na gugunawin yung lugar. Nandun siya. Kailangan pang gumamit ng Lord ng mga anghel para lang iligtas sila. Sa Bible yan. Ano ibig sabihin mo? Kung hindi ka friend ni God, baka mamaya, akala mo okay ka ba? Yung pala, may ginagawa na si Lord. May gagawin na siya din na mismo.
Dalawa yan eh. It's either ang gagawin niya, punishment, o kaya blessing. Alam mo yung ganun? Dalawa yan. Kung hindi ka friend ni God at wala kang fear of the Lord, kung blessing man ito, sorry to say, kapatid, mabibis mo ito. Bakit? Kung meron kang fear of the Lord, i-reveal niya sa secret niya. Sasabi niya, anak, gawin mo to, ganito mo makukuha yan. Alam niyo bakit ko nakuha itong laptop na to? Sasabihin ko sa inyo sa secret. I-reveal sa akin secret ng Lord. Seed. Resulta po yan nung sowing ko, dun sa yung tinanim ko, 2 years, 3 years ago kay Kylie. Sino si Kylie? Siya yung nagbigay niyan. Last cry yan na kaibigan ko. Ano tinanim ko sa kanya? Nagtanim ako sa buhay niya. Meron kaming special friendship. She's my best friend, parang best friend ko sa Australia. Then, I'm just there every time na spiritually down siya. I don't know kung bakit ko siya inano. Ang hirap mag-English, okay? Ang hirap mag-English. No? Minsan natatameme na lang ako. Pero kung saan niya gusto pumunta, ako yung tour guide niya. Kung nandito ako, then the Lord is speaking in my heart, samahan mo lang yan, magiging blessing yan. Wala pang simbahan nung araw na yun. Wala pa ito. Sino mag-aakala na yung taong yun ay isa sa magiging supporter ng church natin 2 years after what I've been doing? Ano lang ako ha, kailangan niya pumunta sa airport, sasamahan ko siya sa airport. Kailangan niya pumunta sa lugar na to, sasamahan ko siya sa lugar. Alam mo gano'n? Ako ang takila niyang alalay at lugar. But okay lang. Uncomfortable. Sa 4 ng madaling araw, pabangon ako, nasamahan ko siya sa airport. Okay lang. Kuya Mike, may bayad. Walang bayad yun. Magtitip siya 100, 200, 300. Unless magsabi ako. Pero, gano'n. Yung kusa, wala. But Kylie has given more than anyone na nagbigay sa life ko. Materially, financially speaking. She has given more. Siguro nga, kung i-accumulate ko lahat ng nabigay niya, siguro sa 100,000 pesos na. Totoo lang. Why? Sa secret. Na nireveal ng Lord. Diyan ka lang sa mali mo. I-reveal ng Lord sa'yo. Anak, samahan mo lang yan. Alam mo ganun? One day. So, parang, alibawa, sabihin na, anak, ilibre mo lang yan. Libre mo lang yan. Magugulat ka na lang. Milyonaryo yan. Alam mo, ganun. Malay natin, nireveal pala ni Lord yung secret kay Adjo, kay Daniela, no? Kaya nililibre lagi ni Adjo si Daniela. Kasi one day, diba? Kasi one day si Daniela magiging blessing para kay Adjo. Diba? Alam niyo ba yan, kapatid? Amen. So, Daniela ba? ang question ko sa inyo is this. Ikaw ba? Alam mo ba yung secret ng God? Diba? Or you are just like Lot na okay ka na eh. Then you're missing a lot. If you do not have the fear of God, you are missing something. Amen? So, kaya na invite everyone, tayo po tayo. May natutunan ba tayo? Parang wala. Hindi, honestly, church, may natutunan tayo? Next week, we're going to talk about culture of honor sa sarili natin. So, can I invite si Ara sa harap, saka si Louie, saka si Christopher. Yan, ito. Mag-ministry. Meron na tayong kakatayang song. Ano yung isang song na ano. Okay? So, we're going to do something today. Sorry. Hello. Yan. Nag-text kasi si Kuya Aldo. Yan. Mag-additional tayo. Okay, mga kapatid. Ang question ko is this. Kamusta yung fear of God sa atin? Kamusta yung fear of God? Okay pa ba? O baka... Hindi ko sasabihin na wawala. Ano tawag doon? Umuuga. Or, yung fear of God mo medyo hindi pa buo. Gusto mo buo.
Kuya Mike, paano ko malalaman na okay ba yung fear of God ko? Simple lang. Kung i-rate mo ng 1 to 10, yung pagkamangha mo sa Diyos, pagkamangha mo sa Kanyang salita, ano rating mo? Mangang-mangha ka ba? As in yung tipong super mangha ka? O ano lang, tamang mangha lang? Kung tamang mangha lang, may problema. Dapat sobra-sobra pagkamangha na lang. Okay? So we're going to sing song right now. Itong song na to is considered as a song na tawag dito. Thank you, Jesus. Kapag nawawala yung pagkamangha mo ka, Lord, ito yun. We're going to declare. Okay? So, sige. Let's worship para. There is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress to the weak. Once more. Be still. There is a healer. His love is deeper than the sea. His mercy, it is unfailing. His arms are a fortress to me. Let fate arise. Let fate arise. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I'll tell you something, church. Sabi na sa chorus, I will lift my hands. Sometimes may mga nagnanakaw ng may mga nagnanakaw ng fear of the Lord. Nagkukulang, nawawala. Agree? Sitwasyon, kasalanan, problema, persecution, at maraming bagay. This song is a song that declares, Lord, kaya kami agad eh. Kasi ibig sabihin, tinaas mo na dati. Naitaas mo na yan. Naitaas mo na yan. Nawala lang. Dati meron kang fear of the Lord. Dati meron kang yung pagkamangha mo kay God, grabe, sobra. But God is saying, right now, the song is saying, again. Again. Balik natin yung dati. Ibalik natin yung dati. Pwede ba yan? Balik natin natin. Pangalawa, Kuya Mike, bakit titataas yung kamay ko? Hindi ko feel. Hindi naman natin ito pinag-uusapan kung feel mo eh. Pinag-uusapan natin dito. Ang Diyos mo nandiyan. Sa taas, nakatingin sa'yo. Paano mo siya? Kunyari, ito siya. Yung ceiling. Kunyari, ito siya. Paano mo abutin to? Sige. Okay.
Kakaintindihan na tayo, ba't tayo nagtatas ng kamay? Kasi you're trying. Abutin siya. To reach out. Kuya Mike, hindi ko naman siya maabot eh. Remember, yung sinabi ko sa simula, draw closer to God. He will draw closer to you. Hindi ko kailangan sabihin sa inyo na kailangan niyo magtaas ng kamay. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo, but Lord, I'm drawing closer to you. Just like what I said before, ang dalawang taas ng kamay, karga, kasi pag tiras mo yung dalawang kamay mo, sabi doon, God, kargahin mo naman ako. Kailangan ko ng karga. May problema ka? Raise your hands. Meron kang gusto isuko kay Lord? Lift up your hands. Gusto mo bumalik yung pagkamaka mo kay God? Lift up your hands. Gusto mo puri, magpasalamat kay Lord? Lift up your hands. That's the only thing na pwede natin magawa. Kasi God is awesome. God is God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Can we sing it from the top? And I pray, let's make it a prayer. Huwag na kakantahin. Kundi kung ano yung sinasabi ng lyrics ng kanta, hayaan natin sa puso natin gawin natin ito. Hanggang masanay tayo kapag gawin ng bahay, we're doing it in our own prayer room. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let faith
up our hands. Let's lift up our spirit to the Lord right now. Everything, our strength, everything, God. Taas na natin lahat sa Kanya sa oras ito. Let's reach out. Draw closer to God. We will draw closer to you. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to live again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Panginoon, nakikita mo. Taas po natin mga kamay natin, kapatid. Church, let's lift our hands to God right now. God, nakikita po ninyo ang mga kamay na to. I believe the Lord say, itaas mo pa. As in, yung pinakamataas mo. Yung pinakamataas mo. Yung pinakamataas na pinakamataas mo. As in, the Lord, gusto kitang abutin. Lord, gusto kitang i-reach out. Lord, gusto kitang makawakan. Lord, gusto kitang matouch. Lord, ang gusto kong pamangha muli sa'yo. At God, sa pagtaas ng mga kamay na to, we surrender to you. Everything. We lift our hands to you. In surrender, in praise, in adoration. We want to draw closer to you, God. Touch the tips of our fingertips, Lord. Touch our hands, God. And let the Holy Spirit just come and just baptize everyone in this very place right now. And let the awe of the Lord be reborn. Let the awe of the Lord be refreshed. Let the fear of God come and sweep over this place. Let the fear of God come and sweep over everyone in this place right now. Lord, na bawat isa na nakataas ng kamay. Let the power and let the fear of God come and touch everyone right now. In the name of your Son, Jesus, we declare the fear of God to be reposed, to be refreshed once more. Pag-uwi namin, we have this fear. Fear na ayaw namin mahiwalay sa inyo. Fear na ayaw namin wala yung magkamangha sa inyo. Fear na hindi kami makapag-pray, hindi kami makapagbasa ng word mo. Fear of your word. Fear of your word. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. For the last time, church, let's just sing. Habang nakakasip kamay natin, let's just sing. I lift my hands. I lift my hands to believe again. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. I lift my hands to believe again. We believe, Lord. You are my refuge, you are my strength. As I pour out my heart, these things I remember. You are faithful, God, forever. Panginoon, thank you. Bless everyone right now. So pagkatapos po namin itong service na ito, medyo napahaba lang. Pag-Lord, bless everyone. Thank you. You're worthy to be praised. Worthy to be honored. We love you. We love you. We love you. Palakpakan natin na gusto natin buhay. Pwede bang nakakot mo ang katalong mo, lalaki sila natin buhay sa babae, sabihin mo, welcome back kapatid. Yan lang, oh. Sabi mo, welcome back. Ayan. Bakit welcome back? Balik tayo sa pagkamangha sa ating Diyos sa buwan. Amen ba? Para sa pagpalakas para Lord. Okay, so, church. Okay na. Okay. So, church, that is where we end our service for today. Okay, wala muna tayong wala tayong victory song. Didiretso na tayo sa, pahinga muna tayo break, then we will do a training. Let's have, ganito, may announcement lang muna. Pwede kayo upo muna tayo, mabilis lang. Okay, mabilis announcement lang.
Okay, mabilis na announcement. Sobrang bilis lang. Bigyan nyo lang ako ng 5 minutes announcement. BJ, 5 minutes. Alam ko na, mamadali ka na naman eh. Okay. May training tayo pero